Habang lumalalim ang gabi sa maliit na barangay sa gilid ng syudad, nananatiling maingay ang kanto kung saan nakatambay sina Boyet, Nardo at Junjun. Sa ilalim ng sirang poste na kumikislap ang ilaw, may lumang mesa na pinagkumpulan nila. May nakahilerang basyo ng soft drinks at yosi sa gilid. Sa bawat dampi ng hangin, nag-iingay ang lata ng kariton na hinila ng nagdaraan. At sa di kalayuan ay maririnig ang huni ng tricycle na kakagaling lang sa huling pasada. Kasama ng ingay na iyon ang mabigat na buntong hininga ni Boyet, ang lider nilang mahilig tumitig sa malayo na para bang may sinusukat na daan. Sa tabi niya si Nardo, payat at matalas ang mata, laging nakamasid sa mga aninong dumaraan. Pinakabaguhan si Junjun, 19 lang, at halatang hirap itago ang kaba sa nanginginig na tuhod kada magtatanong kung sigurado ba talaga sila sa balak na yung gabi. Kwento ang naging simula. Hapon pa lang daw, may nagbalita kay Boyet na sa kabilang barangay may matandang lalaking mag-isa lang sa malaking bahay. Sa eskinita, nasabi ng isang dating kargador na puno ng antike ang loob. May mga lumang relo, litrato, at kung suswertehin baka may nakatagong dolyar. Sa bawat salitang iyon ay kumidlat sa isip ni Boyet ang posibilidad. Mabilis niyang inayos ang plano at pinatawag si Nardo para sa karaniwang rutinang pagbanat ng gabi. Hindi dapat malaman ni Junjun, sabi niya noon. Pero kinulang sila sa tao at naaalala niyang matatag ang kapit ng batang iyon kapag gumamit ng crowbar. Sa bagong magkalabing-isa, naglakad silang tatlo sa makitid na daang puno ng talisay. Nadama ni Junjun ang lamig ng simoy at tunog ng malalayong kulog na tila banta ng papalapit na ulan. Si Nardo ang nauna, tiimbagang, binibilang ang bawat poste, minamapa ang bawat CCTV at tinatandaan kung alin sa mga bahay ang may aso. Si Boyet naman ay panay ang paalala sa kanila na huwag gumamit ng cellphone para walang bakas ng lokasyon. Sa loob ng bulsa ni Boyet, naroon ang kanilang maliit na toolkit, isang pirasong manipis na flat bar, isang pinong lockpick na ipinamana pa sa kanya ng dating kasamahan, at isang itim na guwantes. Iyon ang kanilang kabuhayan sa bawat gabing walang trabaho at maraming pangangailangan. Pagdating nila sa dulo ng kalyeng tahimik, tumambad ang bakod na sementado na may kinakalawang na gate. Hindi mansyon ang bahay sa unang tingin, pero malaki para sa isang matandang sinasabing nakatira mag-isa. Sa ilalim ng ilaw na malabo, napansin ni Junjun na malinis ang front yard, nakalinya ang mga paso, at kahit lumang klase ang bintana ay tila bagong retoke ang pintura. May nakausling lumang bandila sa gilid ng pintuan at sa pader ay may bilog na metal na may ukit na parang simbolo ng barko. Nagsalubong ang tingin ni Boyet at Nardo. Sa mga ganitong detalye, madalas nilang nasusukat kung gaano kayaman ang may-ari. Mas maraming bagay na pinag-iingatan, mas mataas ang tsansang may laman ang loob. Tahimik silang kumilos. Umikot si Nardo sa gilid para tingnan kung bukas ang maliit na bintana ng kusina. Si Boyet ay lumapit sa side door. Hinaplos ang doorknob na parang manliligaw na nagkukumbinsi at maingat na ipinasok ang pinong lockpick. Si Junjun naiwan sa anino ng punong talisay, nakasandal sa pader at paulit-ulit na hinahagod ang guwantes. Iniisip ang mukha ng nanay niya kapag may ilalapag siyang pera sa umaga. Sa sandaling iyon, sumingit sa kanyang pandinig ang mahinang ragasa ng ulan. Unay ambon, tapos naging sunod-sunod na patak na humahalik sa yero at lupa. Humalo ang amoy ng basang lupa at kalawang, at sa bawat lagitik ng lockpick ay parang mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Tumunog ng bahagya ang seradura. Isang pamilyar na tugtog ng tagumpay para kay Boyet. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan at inilabas ang maliit na flashlight na may dilaw na ilaw.
Hindi gaanong maliwanag para hindi makita mula sa labas, pero sapat para maaninagan ang loob. Sinenyasan niya sina Nardo at Junjun. Sa unang mga hakbang, kumalat sa kanilang harapan ang maaliwalas na kusina. Malinis ang sindihan ng stove at may natasabit na maayos na basahan. Sa itaas ng lababo, nakita nila ang lumang litrato na naka-frame, larawan ng dagat at barkong may numero sa gilid. May isa pang frame sa tabi, mga lalaking nakauniporme at nakangiti, wari pagdiriwang ng pagtatapos o pag-uwi. Napatigil si Junjun. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kung anong bigat na dumagan sa dibdib niya sa simpleng tanaw na iyon. Si Boyet ang unang bumasag sa katahimikan, mahinang utos na maghanap na ng maliit at madaling ibulsa. Magaan ang kilos ni Nardo. May likas na tala sa paghahanap ng pwedeng mapakinabangan. Binuksan niya ang kabinet sa gilid at nakakita ng matibay na relo, halatang pangkoleksyon. Inilagay niya ito sa bitbit na pouch. Sa kabilang dulo, si Boyet ay nagmasid sa dining area, naghanap ng figurina, card wallet o posibleng alkansya. Si Junjun naman ay napadpan sa sala, kung saan may mababang estante na puno ng aklat at ilang kahon na may lock. Sa tabi ng estante ay may nakabitin na mahabang tansong plaka na may nakaukit na Ingles. Naglakad siya palapit, binasa ang ilang salitang kinaya ng kanyang mata sa mahina at dilaw na liwanag, at pabulong na inulit sa isip ang mga titik na parang pamilyar sa kanya kahit ngayon lang niya nakita. Sa sandaling iyon, may kumaluskos sa itaas. Hindi iyon galaw ng pusa o lagitik ng kahoy. Matatag, mabigat, at may ritmo na parang sapatos na sanay sa drill. Napatingin agad si Nardo kay Boyet at sabay na kumunot ang kanilang noo. Sinubukan ni Boyet na ipagwalang bahala. Sininyasan ng dalawa na bilisan, pero hindi nawala sa pandinig nila ang susunod na yapak. Si Junjun ang pinakaunang nakaramdam ng kakaiba. May kilabot na gumapang mula batok pababa sa likod. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang may kasamang awtoridad ang bawat hakbang, hindi basta-basta kilos ng matandang nanginginig o nagugulat. Sa labas, mas bumigat ang ulan at unti-unti nang nababasa ang sahig sa may pintuan, hinahabol ang hangin ang bawat patak. Kinuha ni Boyet ang isang figurina at itinatago sa bag, pero hindi na niya naitago ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Nilapitan niya si Junjun at mahinang bumulong na huwag matitigilan. Natural lang daw na may marinig kapag lumang bahay. Pumalakpak ang kulog at sumabog ang liwanag ng kidlat sa bintana. Saglit na nilantad ang mas marami pang larawan sa dingding. Mga muka iyon na mga batang sundalo, mga bandilang makaluma, at sa gitna ay litrato ng lalaking nasa gitnang edad na may halong ngiti at tapang sa mga mata. Napakurap si Junjun. Parang nakita na niya ang mukhang iyon kanina sa kusina. Parang kapareho ng ilaw na nasa mata ng mga taong dumaan na sa malalayong lugar at nakabalik pa. Huminga ng malalim si Nardo, tumingala sa hagdan na naliligo sa dilim at kinapa ang crowbar sa kanyang kamay. Parang naging mas makitid ang sala at ang bawat piraso ng muebles ay may biglang kahulugan na hindi nila mabigyang pangalan. Sa pagkakataong iyon, dumikit ang mga salita sa hangin na parabang nakaukit. Hindi pa iyon boses, hindi pa utos. Isa lamang tahimik na paalala na baka mali ang bahay na napili nila. Baka hindi simpleng target ang kinatatayuan nila ngayon. Tumingin si Boyet sa dalawa, kumindat na parang sinasabing kaya nila kahit ano. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may maliit na kumakabog na mensaheng ayaw niyang pakinggan. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa itaas may papalapit na yabag na hindi na nila kayang ipagsawalang bahala. At sa sandaling iyon, nagsimula na ang gabing babago sa takbo ng kanilang buhay. Sa pagpasok nila ng mas malalim sa loob ng bahay,
Mas malinaw na napansin ni Junjun ang bawat detalyeng nagpapakita na hindi ordinaryong matanda ang nakatira rito. Ang sahig ay gawa sa makinis na kahoy na matibay pa rin kahit halata ang edad. Sa mga dingding, bukod sa mga lumang litrato, ay may nakasabit na kakaibang dekorasyon, mga lumang mapa ng dagat, kompas na luma na pero maingat na nilinis at ilang tela na mukhang bahagi ng mga lumang uniforme. Sa isang sulok, may nakapatong na kahoy na modelo ng barko na may pangalan sa gilid, bagamat natatakpan ng manipis na alikabok. Hindi ito ang tipikal na bahay ng isang retiradong guro o karaniwang empleyado, at lalong hindi tulad ng bahay ng mga taong basta na lang nag-iipon ng gamit. Ang lahat ng nakikita nila ay tila may kasaysayan. Si Boyet, bagamat abala sa paghahanap ng pwedeng ibulsa, ay paminsan-minsan ding napapatingin sa paligid. Parang sinusukat niya kung sulit ba ang panganib ng pananatili nila ron. Samantalang si Nardo ay tuloy-tuloy lang sa pagbubukas ng mga drawer at pagtingin sa ilalim ng mesa. Sinusubukang huwag mag-ingay. Si Junjun naman ay palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa at sa paligid. Ramdam ang kakaibang katahimikan ng bahay. Maliban sa mahihinang patak ng ulan na tumatama sa bubong, wala silang marinig na kahit anong tunog mula sa may-ari. Para bang nakabantay lang ito, naghihintay ng tamang oras para magpakita. Habang nag-iikot, napansin ni Nardo ang isang pinto sa gilid ng sala. May maliit itong bintana sa itaas at nakasulat sa lumang metal plate ang salitang study. Binuksan niya ito ng dahan-dahan at sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at kahoy. Sa loob ay may matabang mesa na puno ng mga nakatambak na libro, ilang nakatuping papel na may mga diagram, at isang maliit na kahon na yari sa bakal. Tinawag niya si Boyet para tingnan. Nang buksan nila ang kahon gamit ang flat bar, lumabas mula roon ang ilang mga lumang relo at isang pares ng gintong cufflinks na naka-velvet case pa. Kumislap iyon sa ilalim ng mahina nilang ilaw at agad na inilagay ni Boyet sa kanyang bag. Sa kabilang dulo ng bahay, si Junjun ay napadpad sa isang hallway. Doon niya nakita ang mas marami pang litrato na nakalinya sa magkabilang dingding. Ang iba ay kuha sa dagat. May mga lalaking nakasuot ng uniforme na kulay puti at asul, nakatayo sa deck ng isang malaking barko. Mayroon ding litrato ng parehong lalaking nakita niya kanina sa sala, ngunit mas bata pa, nakangiti habang hawak ang isang maliit na bandila ng Amerika. Sa ibaba ng mga litrato, may mga nakasabit na medalya. Ilan sa mga ito ay nakalagay sa frame na may ukit na pangalan at petsa. Hinawakan ni Junjun ang isa sa mga medalya at sa simpleng galaw na iyon ay parang mas naging malinaw sa kanya na mali ang gabing iyon. Hindi siya sigurado kung ano ang eksaktong kwento ng matanda, pero alam niyang hindi ito simpleng biktima ng isang nakaw. Maya-maya, narinig nilang muli ang mga yapak mula sa itaas. Ngayon ay mas mabagal ngunit mas mabigat, para bang sinasadya upang iparamdam ang presensya. Tumingin si Boyet sa direksyon ng hagdan at muling sinenyasan ang dalawa na magmadali. Ngunit habang nagmamadali si Nardo sa paglalagay ng relo sa bag, hindi niya napansin na may natapakan siyang maliit na kahoy na nakasandal sa dingding. Bumagsak iyon at naglikha ng matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Napatingin silang lahat sa hagdan. Tahimik ang loob ng ilang segundo at tila huminto rin ang ulan sa labas. Pagkatapos, narinig nila ang marahang pagbukas ng isang pinto sa itaas at ang mabigat na pagsara nito. Naglakad si Junjun pabalik sa sala, pilit na iniwasan ang mga sahig na umiingit sa bawat hakbang. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang mababang kabinet na bahagyang nakabukas. Sa loob ay may nakasalansang na mga lumang kahon,
na may tatak ng US Navy. Binuksan niya ang isa at nakakita ng lumang combat boots at guantes na tila hindi na ginagamit pero maayos pa ang kondisyon. Sa ilalim nito ay may balot na tela at nang marahan niyang tanggalin, lumabas ang isang matandang kutsilyo na may ukit na pangalan sa hawakan. Kinilabutan siya sa bigat at kinis nito, tanda ng mahabang taon ng paggamit at pag-aalaga. Samantala, si Boyet ay hindi nagpapakita ng alinlangan. Tila mas lalo pang naging agresibo sa paghahanap ng mapapakinabangan. Binuksan niya ang isang aparador sa may hallway at nakakita ng ilang jacket na may patch ng iba't ibang barko at misyon. Inilagay niya ang isa sa kanyang balikat, tumingin kay Nardo at ngumisi para bang gusto niyang ipakita na walang dapat ikatakot. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla silang nakarinig ng isang kaluskos mula sa likuran ng bahay. Hindi mula sa itaas kung saan nila inaasahan. Isa itong tunog ng metal na dahan-dahang ikinakasa. Nagkatinginan silang tatlo. Si Junjun, bagamat kabado, ay napansin na hindi ordinaryong ingay iyon. Hindi ito parang galaw ng isang bagay na nahulog o nabangga. Tunog ito ng isang taong handa at sanay sa armas. Marahan siyang umatras, halos hindi humihinga, at sinubukang sumilip sa bukas na pinto ng kusina. Ngunit bago pa siya makalapit, muling nagpatunog ang yabag mula sa itaas. Ngayon ay mas mabilis at mas mabigat. Tila may planado ang bawat kilos. At sa hindi nila maipaliwanag na dahilan, nagsimulang sumikip ang hangin sa loob ng bahay, para bang may paparating na bagyo sa loob mismo ng apat na pader na iyon. Sa likod ng kanilang mga isip, malinaw na may banta, ngunit wala pa ring naglakas loob na umalis. Para kay Boyet at Nardo, ang bawat segundo ay dagdag pagkakataon para sa mas malaking kita. Para kay Junjun, bawat segundo ay dagdag kaba at tanong kung paano siya napasama sa gabing iyon. At sa di kalayuan, ang may-ari ng bahay na sa ngayon ay hindi pa nila nakikita ng malinaw, ay tila tahimik na nagbibilang ng mga hakbang bago siya tuluyang magpakita. Sa ilalim ng malabong liwanag mula sa maliit na bintana sa sala, nagpatuloy sina Boyet, Nardo at Junjun sa kanilang tahimik ngunit kapuspalad na tagsalakay. Ang amoy ng lumang kahoy at basa mula sa ulan ay humalo sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam na para bang bawat sulok ng bahay ay may lihim na gustong ikwento. Sa kabila ng mga kakaibang palatandaan na kanina pa nila napapansin, hindi pa rin natitinag si Boyet sa paghahanap ng mga bagay na maipagbibili. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng center table at nakakita ng makapal na sobre na puno ng mga lumang litrato at ilang dolyar. Mabilis niyang sinilid ang pera sa kanyang bulsa, hindi na alintana ang mga larawan na parang mga piraso ng kasaysayan na may mabigat na halaga sa nagmamay-ari. Si Nardo naman ay lumapit sa isang aparador na gawa sa matibay na kahoy at binuksan ang pintuan nito. Sa loob ay nakasabit ang ilang coat at jacket na halatang hindi ordinaryo. Makapal, may matibay na tahi at may mga patch ng mga watawat at barko na hindi niya lubos maintindihan. May nakita rin siyang maliit na kahon na yari sa bakal at nang subukang buksan ay may laman itong mga lumang relo, ilan ay halatang koleksyon. Tinawag niya si Boyet at sabay silang ngumisi, tanda ng magandang huli. Si Junjun samantala ay nananatiling tahimik sa gilid, tila may mabigat na pakiramdam na unti-unting bumabalot sa kanya. Pinipilit niyang huwag pansinin ang kaba, ngunit ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Habang abala ang dalawa sa pagkuha ng mga mahahalagang bagay, naglakad si Junjun papunta sa kusina. Doon niya napansin ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Marahang niyang itinulak ito at bumungad sa kanya ang isang maliit na silid na tila pinag-ipunan ng mga gamit mula sa iba't ibang bansa. May mga kahon,
na may tatak ng mamalungsod sa Amerika at Europa, mga lumang maleta na puno ng travel stickers, at isang estanteng punong-puno ng mga garapon na may lamang buhangin at maliliit na bato na may label ng lugar kung saan nanggaling. Isa-isa niya itong tiningnan at lalo siyang nabighani nang makita ang ilang garapon na may label na Persian Gulf at South China Sea. Napaisip siya kung anong klaseng tao ang naglalakbay sa ganitong mga lugar at bakit mag-isa na lang ito sa ganitong bahay. Mula sa sala, narinig ni Junjun ang marahang pagbanggit ni Boyet sa pangalan niya. "Junjun, bilis ka rito. May nakita pa kami." Tumalikod siya mula sa mga garapon at bumalik sa sala. Doon ay nakapwesto sina Boyet at Nardo malapit sa paanan ng hagdan at sa tabi nila ay isang maliit na aparador na may salamin sa pinto. Sa loob ay may ilang bote ng mamahaling alak at isang frame na may litrato ng lalaki sa uniforme. Mas bata pa, ngunit may parehong matatag na ekspresyon sa mukha. Hindi niya iyon gaanong pinansin dahil muling bumigat ang kanyang pakiramdam nang marinig ang isang bagay mula sa itaas. Isang malalim, mababang boses ang marahang umalingaw-ngaw mula sa hagdan. "I suggest you drop what you're holding and leave while you still can." Sa halip na sumunod, tumingin si Boyet kay Nardo at sabay silang natawa ng mahina. Iniisip na simpleng matanda lang na maaaring takutin. "Relax ka lang, Lolo," tugon ni Boyet sa mahinang tinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, isang malinaw na tunog ng metal na kinasa ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Alam nilang iyon ay shotgun at hindi iyon basta laruan o panakot lang. Sa bawat sekundo, mas lalong nararamdaman ni Junjun ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito tulad ng ibang nakawan na nakasama siya, kung saan ang biktima ay madaling takutin o itali. May ibang enerhiya sa boses na narinig nila, isang awtoridad na hindi natutunan sa karaniwang buhay kundi pinanday ng matagal na karanasan sa panganib. Sa itaas ng hagdan, may lumitaw na anino, mataas at matikas ang tindig. Mula sa aninong iyon, bumaba ang isang paa, matatag ang hakbang, at kasunod ay isa pa, hanggang sa tuluyang bumaba ang isang lalaki na kahit may puti na ang buhok, ay halatang matipuno pa rin. Naka-combat boots at simpleng dark shirt, ngunit ang tindig ay parang sundalong sanay sa disiplina at laban. Nilingon ni Boyet si Nardo na para bang nagtatanong kung tutuloy pa ba sila. Ngunit bago pa makapagdesisyon, narinig nila ang muling pagsasalita ng matanda. Mas mababa ang tinig, ngunit mas matalim. "You've got one chance. Take it or regret it." Ang titig niya ay dumiretso kay Junjun at sa maikling sandaling iyon ay para bang nabasa niya ang lahat ng takot at pangamba ng binata. Hindi na halos nakapagsalita si Junjun, nanatiling nakatitig lang habang ang dalawang kasama niya ay pilit pa ring pinapawi ang tensyon sa pamamagitan ng tapang na baka wala na sa lugar. Sa ilalim ng malamlam na ilaw at patuloy na pagpatak ng ulan sa labas, nagsimulang bumuo ng bangin sa pagitan ng tatlong magnanakaw at ng may-ari ng bahay. Isang bangin na puno ng kaba, tapang at lihim na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ngunit malinaw kay Junjun, kahit hindi pa niya alam ang lahat, na hindi simpleng matanda ang kaharap nila. At sa gabing iyon, ang bawat maling hakbang ay maaaring magdala sa kanila sa puntong walang balikan. Tahimik na tumayo ang matanda sa paanan ng hagdan. Hawak ang kanyang shotgun na nakababa pero malinaw na handa sa anumang oras. Sa bawat segundo ay parang masumisikip ang hangin sa loob ng bahay at kahit ang mahihinang patak ng ulan sa labas ay tila lumalakas sa pandinig ng tatlong magnanakaw. Hindi gumagalaw si Boyet pero mababasa sa kanyang muka ang pilit na pagpapakita ng tapang. Si Nardo naman ay bahagyang nakasandal sa isang gilid, mahigpit ang hawak sa crowbar. Habang si Junjun ay nakatayo sa likod nila, pinipilit na huwag magpakita ng kaba. Sa bawat titig ng matanda,
may mabigat na presensyang bumabalot sa kanila. Hindi ito tingin ng isang taong nagugulat o natatakot, kundi ng isang taong alam ang ginagawa at sanay sa ganitong sitwasyon. "Anong plano, Boyet?" Bulong ni Nardo na halos hindi marinig. Saglit siyang tiningnan ng lider at bahagyang ngumiti. Isang ngiting puno ng panguuyam. "Kaya natin to, isa lang yan." Ngunit kahit paano ay ramdam ni Boyet na may kakaiba sa kalaban nila. Hindi ito basta matandang mahina na pupwedeng takutin. May paraan ng pagtindig at pananalita na tila ba mula sa taong dumaan sa maraming laban at hindi basta-basta sumusuko. May parte sa isip ni Boyet na gustong umatras pero ayaw niyang magmukhang duwag sa harap ng mga kasama niya. Umakbang pa ng isa ang matanda at sa bawat hakbang ay may kasamang tunog ng combat boots na tumatama sa kahoy na sahig. "Last chance." Malamig niyang sabi, ngunit hindi sumisigaw. Wari isanay siyang magutos nang hindi kailangang lakasan ang boses. Walang kumibo sa tatlo. Para kay Junjun, tila bumagal ang oras. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naiisip niya ang pamilya niya at kung paano mauuwi sa kapahamakan ang simpleng pagpayag niyang sumama ngayong gabi. Mabilis na tumakbo ang mga mata ni Boyet sa paligid. Sinusuri ang distansya mula sa kinatatayuan nila hanggang sa pinto. Maaaring may tsansa silang tumakas pero kailangan nilang guluhin muna ang matanda. Sa isang iglap, sinenyasan niya si Nardo. Walang sabi-sabi, biglang umatake si Nardo mula sa gilid, hawak ang crowbar at itinaas ito para hampasin ang shotgun. Ngunit mabilis ang naging reaksyon ng matanda. Sa isang mabilis na galaw, iniwasan niya ang hampas at sinabayan ng mabilis na siko sa sikmura ni Nardo. Agad itong napayuko sa sakit at sa loob lamang ng ilang segundo ay nasa sahig na ito, hawak ang tiyan at hirap huminga. Nagulat si Boyet sa bilis ng pangyayari, ngunit hindi siya nagpadaig. Sinubukan niyang lumusob mula sa harap, ngunit hinawakan siya ng matanda sa braso at pinaikot ang kanyang katawan gamit ang isang galaw na halatang mula sa disiplina ng military combat training. Bumagsak si Boyet sa gilid ng sala, natamaan ang tuhod sa matigas na kahoy na sahig at napangiwi sa sakit. Wala pang 10 segundo mula nang magpasya silang umatake pero pareho na silang wala sa posisyon. Naiwan si Junjun, nakapako sa kinatatayuan, hindi alam kung lalapit para tumulong o tatakbo palayo. "Hindi niyo ako kilala," malamig na sabi ng matanda habang inaayos ang hawak sa shotgun. "Pero kilala ko ang lahi ng mga tulad ninyo. At masasabi ko sa inyo ngayon, mali ang bahay na pinasok ninyo." Dumiretso ang tingin niya kay Junjun, na tila ba sinusuri kung ito ba ay kasing sama ng mga kasama niya. Sa maikling saglit na iyon, naramdaman ni Junjun ang bigat ng pagtingin ng isang taong sanay sa paghusga sa intensyon ng ibang tao. Hindi ito titig ng isang ordinaryong biktima, kundi ng isang taong nakasalangla sa buhay at kamatayan at marunong bumasa ng karakter sa isang sulyap. Muling tinangka ni Boyet na tumayo, ngunit binalingan siya ng matanda ng shotgun, hindi para barilin, kundi para ipakita na handa siyang gamitin ito kung kinakailangan. "Hindi ako magdadalawang isip," mariin niyang sabi, na tahimik ang buong sala. Sa labas, rinig ang dagundong ng kulog na sinabayan ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay parang orasan na mabagal ngunit patuloy na nagbibilang ng oras, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Junjun ang ilang detalye sa paligid. Ang lumang medalya na nakapatong sa mesa, ang mga litrato ng barko at mga unipormadong lalaki sa dingding, at ang maliit na kahon sa aparador na may ukit na tatak ng US Navy. Unti-unti niyang nauunawaan na hindi basta sundalo ang kaharap nila, kundi isang retiradong veterano
na naglingkod sa isang makapangyarihang puwersa. At kung ganoon, walang saysay ang karaniwang tapang na ginagamit nila sa ibang biktima. Alam niyang sa bawat galaw ng matanda, may karanasang hindi nila mapapantayan. Nakatingin pa rin ang matanda kay Junjun, tila may iniisip kung ano ang gagawin dito. Samantalang si Boyet ay mabigat ang paghinga at si Nardo ay dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakayuko. Hawak pa rin ang sikmura. Hindi pa malinaw kung paano tatapusin ang sitwasyong ito. Pero malinaw sa lahat na may isa lang silang hakbang na pwedeng gawin, ang magdesisyon kung ipagpapatuloy ba nila ang laban o bibitaw na lang at lalabas habang may pagkakataon pa. At sa gabing iyon, ramdam ni Junjun na ang kahit anong maling galaw ay maaaring maging huling pagkakamali nila. Pumigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Ang tanging maririnig ay ang malakas na buhos ng ulan at ang mabibigat na hinga ni Boyet at Nardo. Si Junjun ay nananatili sa likod, nakapako ang mga mata sa matanda na tila ba sinusuri pa rin ang bawat isa sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero ramdam niyang hindi basta-basta tatapusin ng matanda ang eksena nang walang kasiguraduhan na ligtas siya mula sa tatlong nang himasok. Kumilos si Boyet, pilit na pinapawi ang kaba sa pamamagitan ng pagnisi. "Tinatakot mo lang kami, Lolo," aniya, kahit halata sa boses ang bahagyang pangangatog. "Bitiwan mo na yang baril at baka magkaayos pa tayo." Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang iniikot ang shotgun sa kanyang kamay at bahagyang itinutok ito sa sahig, pero hindi tinanggal ang daliri mula sa gatilyo. Hindi niya kailangang sumigaw o magmura para magpahiwatig ng awtoridad. Sapat na ang paraan ng kanyang pagtayo at pagtitig upang iparamdam na siya ang may kontrol. Umusad siya ng 2 hakbang, dahilan para umatras si Boyet ng kaunti. Si Nardo ay nakapangalumbaba pa rin sa sakit, ngunit pinipilit ayusin ang posisyon. Nakatitig sa matanda na parang naghanap ng butas para makabawi. Sa gitna ng tensyon, biglang nagkaroon ng malakas na kulog na yumanig sa buong bahay. Sa sandaling yon, humakbang pa ang matanda at tumigil sa gitna ng sala, ilang metro lamang ang layo sa kanila. "Di ko na uulitin," mahinahon ngunit madiin niyang wika. "Iwanan ninyo ang lahat ng kinuha ninyo at lumabas bago pa ako mawalan ng pasensya." May lalim sa kanyang tinig na tila ba hindi lang ito simpleng babala, kundi alaala ng mga nakaraan niyang pinaglaban. Para bang sa bawat salitang kanyang binibitawan ay may kasamang larawan ng karagatan, misyon at mga taong hindi na nakabalik. Tumango si Junjun sa sarili, handang sumunod. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang kumilos si Boyet. Sa halip na ibaba ang mga ninakaw, mabilis niyang hinugot ang isang maliit na patalim mula sa bulsa at sumugod patungo sa matanda. Para sa kanya, iyon na lang ang natitirang paraan para makatakas at maiwasang masangkot ang pangalan nila. Ngunit mali ang kanyang hakbang. Sa isang iglap, umatras ang matanda, umiwas sa saksak at gamit ang hawak na shotgun ay tinamaan siya sa balikat, sapat para mawalan ito ng balanse at bumagsak sa sahig. Bago pa makabangon si Boyet, mabilis siyang tinadyakan sa braso upang mabitawan ang patalim. Sinubukan ni Nardo na tulungan ang kasama, ngunit sinalubong siya ng matanda ng mabilis na hampas ng baril sa kanyang kamay, dahilan upang mahulog ang crowbar sa sahig. Napasigaw siya sa sakit at napaatras. Wala nang nagawa si Junjun kundi manatiling nakatayo, nanginginig, habang pinagmamasdan ang 2 kasama na wala ng laban. Isang malalim na buntong hininga ang inilabas ng matanda bago muling nagsalita. Ngayon ay mas malamig at mas diretsyo. "Mali ang bahay na pinili ninyo. Sa dagat, may tinatawag kaming piracy. At sa mga tulad ninyo, alam ko kung paano tapusin yon." Unti-unti, nagsimulang bumagsak ang tapang ni Boyet. Nakita niyang wala na silang laban. Maging si Nardo,
na kanina'y handang sumabak ay nag-umpisa ng umurong. Sige na, bulong ni Nardo sa lider. Ayaw ko nang mamatay dito. Lumapit ang matanda at itinali si Boyet at Nardo gamit ang lumang lubid na kinuha mula sa isang kabinet. Maingat ngunit mahigpit ang pagkakabuhol, tulad ng isang veteranong sanay sa paghawak ng bilanggo. Hindi man niya sinabi ng direkta, malinaw sa kilos niya na hindi niya balak hayaang makatakas ang dalawa. Nang matapos, humarap siya kay Junjun at tumango patungo sa pintuan. Lumabas ka na at mag-isip ka kung saan mo gustong dalhin ang buhay mo. Wala nang nagawa ang binata kundi sumunod. Lumabas siya sa bahay at sinalubong agad ng malamig na ulan na bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Habang naglalakad palayo, bawat patak ng ulan ay tila may kasamang bigat ng aral na hindi niya makakalimutan. Sa loob ng bahay, naiwan ang matanda kasama ang dalawang nakatali. Tahimik siyang tumayo at pinagmasdan ang mga gamit na muntik nang mawala. Sa labas, si Junjun ay patuloy na naglalakad sa ilalim ng ulan. Pinipilit intindihin kung paano nagbago ang takbo ng kanyang gabi at marahil ng kanyang buhay. Hindi pa niya alam kung saan siya tutungo, pero malinaw sa kanya na may pagkakataon pa siyang ayusin ang lahat bago tuluyang mahulog sa maling landas. At sa likod ng kanyang isip, alam niyang babalik-balikan niya ang gabing iyon bilang simula ng pagbabago. Sa kalagitnaan ng dilim at patuloy na pagbuhos ng ulan, nanatiling nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, nakatingin sa dalawang lalaking nakatali sa gilid. Ang kanilang mga hininga ay malalim at mabilis, halatang nawalan na ng tapang. Ang shotgun ay nakasandal na sa mesa, ngunit malinaw na sapat ang presensya ng matanda upang manatiling tahimik ang dalawa. Sa labas ng bahay, maririnig ang mahinang ugong ng isang motorsiklo na tila huminto malapit sa kanto. Tumayo ang matanda, dumungaw sa bintana, at pagkatapos ay bumalik sa gitna ng sala. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na radyo na may malinaw na frequency, bagay na bihira nang makita. Maingat niyang pinindot ang button at nagsalita sa mahinang tono para bang nakasanayan na ang paggamit nito. Hindi malinaw kung sino ang kausap, ngunit ramdam na may koneksyon siyang hindi basta-basta. Ilang minuto ang lumipas bago dumating ang dalawang barangay tanod, kapwa nakaponcho at may hawak na flashlight. Pumasok sila sa bahay matapos pumasok sa bukas na pinto at agad nilang nakita ang dalawang nakatali. Ay, si Boyet at Nardo na naman, sabi ng isa. Halatang kilala na ang dalawa sa mga maling gawain. Nahuli ko sa akto, mahinahon pero may bigat na sabi ng matanda. Sana ay siguraduhin ninyong hindi na makakabalik ang mga ito dito. Tumango ang mga tanod at sinimulang igiya palabas ang dalawa. Wala nang palag ang mga magnanakaw. Ang kanilang mga mata ay nakayuko, parang tinanggalan ng anumang yabang na dati nilang ipinagmamalaki. Bago tuluyang mailabas, tumingin si Boyet sa matanda, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, tumalikod na lang siya at nagpatuloy sa paglakad. Nang makaalis na ang mga tanod, kasama ang dalawang magnanakaw, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Ang ulan ay unti-unti nang humuhupa at ang mga patak nito sa bubong ay naging tila musika ng katahimikan. Umupo ang matanda sa lumang upuan sa tabi ng bintana. Hawak ang isang lumang basahan at sinimulang punasan ang kanyang shotgun. Ang bawat galaw ay maingat at tila bahagi ng isang ritual na matagal na niyang ginagawa. Sa tabi ng upuan ay nakapatong ang isang kahon na yari sa kahoy. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang medalya at lumang larawan, mga paalala ng kanyang nakaraan. Isinandal niya ang shotgun, kinuha ang isa sa mga litrato at matagal itong tinitigan. Larawan iyon ng isang mas batang bersyon niya, nakasuot ng uniforme ng US Navy kasama ang iba pang mga lalaking nakangiti sa harap ng isang barko. Sa kanyang mga mata, may halong lungkot
at pagmamataas. Habang binabalikan niya ang mga alaala, sumagi sa isip niya ang batang kasama ng dalawang magnanakaw. Hindi ito tulad ng dalawa. Malinaw na hindi pa lubusang nabababad sa krimen. May nakita siyang pagdadalawang isip sa mga mata nito at doon niya napagpasyahan na bigyan ito ng pagkakataong makalayo. Alam niyang hindi lahat ng taong napapadpad sa maling landas ay lubusang masama. Minsan sapat na ang isang matinding pangyayari para magising at magbago. Sa karanasan niya bilang sundalo, ilang kabataang nawalan ng direksyon ang kanyang nakita at hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataong makabamon. Kinabukasan, dumating muli ang mga tanod upang ibalita na nasa kulungan na sina Boyet at Nardo. Wala silang binanggit tungkol kay Junjun at alam ng matanda na hindi nila ito nahuli. Sa halip, nagpasalamat ang mga tanod sa kanya sa tulong na naibigay sa pag-aresto ng dalawa. Kung lahat ng bahay may may-ari na kasing tapang at kasing bilis kumilos mo, siguro mababawasan ang ganitong klase ng problema. Biro ng isa bago sila umalis. Mumiti lang ang matanda, ngunit sa loob niya ay alam niyang hindi lahat ng laban ay nakikita ng iba. May mga laban na tahimik lang, mga laban para sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa veranda ng kanyang bahay, nakatingin siya sa maaliwalas na langit matapos ang ulan. Naisip niya kung nasaan na kaya si Junjun. Umaasa siyang ginamit nito ang pagkakataong ibinigay sa kanya para makahanap ng mas maayos na landas. Para sa matanda, iyon ang tunay na sukatan ng isang tagumpay. Hindi lamang ang maprotektahan ang sariling tahanan, kundi ang magbukas ng pinto para sa pagbabago ng iba. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanyang balat, ramdam niya na may ginawa siyang tama. At sa loob ng kanyang dibdib, may bahagyang ginawang dulot ng kaalamang kahit sa kanyang pagreretiro. May halaga pa rin ang kanyang presensya sa mundong minsang pinaglaban niya. Makalipas ang ilang linggo mula sa gabing iyon, tahimik ang maliit na barangay. Para bang unti-unting nakalimutan ng mga tao ang insidente ng panluloob, maliban sa iilang kapitbahay na paminsan-minsan ay binabalikan ang kwento sa umpukan. Samantala, si Junjun ay madalas mag-isa. Lumalayo sa mga lugar kung saan siya dati naglalagi kasama sina Boyet at Nardo. Hindi niya alam kung paano sisimulan muli ang buhay niya, ngunit malinaw sa kanya na ayaw na niyang bumalik sa dati. Sa bawat araw na lumilipas, naiisip niya ang titig ng matanda noong gabing iyon. Isang titig na hindi lang nagbanta, kundi nagbigay rin ng babala at pagkakataon. Isang hapon, naglalakad si Junjun sa gilid ng palengke. Dala ang maliit na bag na may lamang lumang damit at kaunting pera. Wala na siyang balak bumalik sa dati niyang tirahan dahil alam niyang may mga taong magtutulak lang sa kanya pabalik sa maling landas. Habang dumadaan sa isang lumang talyer na bukas ang pinto, napansin niya ang isang karatula na nakasulat ang salitang "Naghahanap ng helper". Napahinto siya, pinagmasdan ang loob. Amoy grasa at langis, maririnig ang kalampag ng mga gamit at may isang matandang mekaniko na nakayuko sa ilalim ng kotse. May pag-aalinlangan sa kanyang dibdib, pero naisip niyang wala namang mawawala kung susubukan. Lumapit siya sa mekaniko at nagpakilala. "Sir, nakita ko po yung karatula. Baka pwede niyo akong subukan." Sandaling tumigil ang matanda, tumingala at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. "Marunong ka ba?" tanong nito. Umiling si Junjun. "Hindi po masyado, pero mabilis po akong matuto." May katahimikan sandali bago tumango ang mekaniko. "Sige, subukan natin. Pero dito, bawal ang tamad at bawal ang loko-loko. Kung gusto mo magtrabaho, magtrabaho ka ng maayos." Sa mga sumunod na araw,
Nagsimula si Junjun bilang simpleng taga-abot ng gamit at tagalinis ng paligid ng talyer. Mabigat sa una, lalo na't hindi siya sanay sa pisikal na trabaho at sa amoy ng grasa na dumidikit sa balat at damit. Pero sa bawat araw, natututo siya kung paano magpalit ng gulong, mag-check ng langis, at mag-ayos ng simpleng sira sa makina. Unti-unti rin siyang nagkakakilala sa ibang mga manggagawa sa lugar. May ilang nagtanong kung saan siya galing at bakit parang bigla na lang siyang sumulpot. Ngunit hindi niya binanggit ang buong kwento. Sa halip, sinabi niyang gusto lang niyang magsimula muli. Habang abala si Junjun sa bagong trabaho, ang matandang retiradong sundalo ay nananatiling tahimik sa kanyang bahay. Wala siyang balita tungkol sa binata. Ngunit minsan ay naiisip niya kung tinupad ba nito ang pangako na magbabago. Sa bawat pagdungaw niya sa veranda tuwing hapon, nakatingin siya sa kalsadang dinadaanan ng mga tao. Para bang may inaabangan na hindi niya mabanggit. Alam niyang hindi niya kailangang malaman ang lahat, pero may bahagyang pag-asang makita muli ang binata. Ngayong may ibang mukha at ibang direksyon na sa buhay. Isang umaga, habang nagbubukas si Junjun ng talyer, napansin niyang dumaan sa kalsada ang isang pamilyar na anyo. Isang matangkad at matikas na lalaking may puting buhok, nakasuot ng simpleng polo at pantalon at may mabagal ngunit matatag na lakad. Kilala niya agad ang tindig na iyon. Sandali siyang natigilan, iniisip kung lalapitan ba niya o magpapanggap na hindi nakita. Ngunit bago pa siya makapagpasya, lumapit na ang matanda. "Ikaw pala," sabi nito, walang halong galit sa tinig. "Mabuti at nandito ka." Nagulat si Junjun sa reaksyon ng matanda. Inaasahan niyang sisingilin siya nito ng paliwanag o pagbabayad sa nagawa niyang kasalanan. Ngunit sa halip ay tinanong lang siya, "Kumusta ka?" Doon napayuko si Junjun, tila nahihiya sa sariling nakaraan. "Maayos na po. Nagtatrabaho na dito. Sinusubukan kong magbago." Tumango ang matanda, bakas sa muka ang bahagyang ngiti. "Iyan ang gusto kong marinig. Huwag mong sayangin ang pagkakataon." Nag-usap sila ng sandali sa gilid ng talyer. Ikinuwento ni Junjun na tinanggap siya ng may-ari kahit wala siyang alam, basta't magpapakita siya ng sipag. Na ngayon ay natututo na siya ng mga kasanayang maaaring gamitin para magkaroon ng mas maayos na buhay. Tahimik na nakinig ang matanda. Paminsan-minsan ay nagtatanong kung kumakain ba siya ng sapat o kung may matutuluyan siya. Sa dulo ng usapan, iniabot ng matanda ang maliit na papel na may nakasulat na numero. "Kung kailangan mo ng tulong o may problema ka, tawagan mo ako." Nang umalis ang matanda, matagal pa ring nakatayo si Junjun. Hawak ang papel at iniisip kung bakit may mga taong kahit nasaktan mo, handa pa ring mantiwala. Sa araw na iyon, mas lalo niyang naramdaman na may saysay ang kanyang ginagawa. Hindi lang siya basta lumalayo sa maling landas. Unti-unti niyang binubuo ang isang bagong pagkatao na kaya niyang ipagmalaki. At sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam niyang isang gabi ng panganib at kahihiyan ang nagtulak sa kanya para makita ang daan patungo sa pagbabago. Isang buwan ang lumipas mula nang mag-usap sila ng retiradong sundalo sa harap ng talyer. Sa panahong iyon, mas naging abala si Junjun sa trabaho. Natututo na siyang magbaklas ng makina, magpalit ng pyesa at mag-ayos ng mga sirang motor. Hindi na siya basta taga-abot ng gamit lang. Unti-unti na siyang nagiging kabisado ng mga proseso. Sa bawat araw na natatapos, may kakaibang pakiramdam ng tagumpay na nadarama niya. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin mawala sa isip niya ang gabing muntik na niyang sirain ang buong buhay niya. Minsan, sa gitna ng trabaho, bigla na lang siyang mapapatigil. Maalala ang lamig ng baril na nakatutok sa kanila
at ang titig ng matanda na nag-iba sa takbo ng kanyang landas. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng gulong sa gilid ng talyer, may lumapit na batang lalaki. Marumi ang damit at payat. Dala ang isang lumang bag na halos punit na. "Kuya, may trabaho po ba rito? Kahit anong klase?" Mahina nitong tanong. Napatingin si Junjun at parabang nakita niya ang sarili niya noon. Magulo, pagod at may halong takot sa mata. Lumapit siya at tinanong kung ilang taon na ito at saan nakatira. Nalaman niyang 12 anyos pa lang ang bata at matagal nang walang maayos na ulam sa hapag. Agad siyang kinausap ng may-ari ng talyer at sinabing masyado pa itong bata para magtrabaho, pero kung gusto nito, pwede siyang magpunta paminsan-minsan para maglinis kapalit ng pagkain. Tinanggap ito ng bata at numiti ng pag-asa. Sa maliit na bagay na iyon, naramdaman ni Junjun na parabang naipapasa niya ang kabutihang natanggap niya. Samantala, sa bahay ng matanda, nananatili itong tahimik at maayos ang buhay. Ngunit hindi nito nakalimutang bantayan ang mga galaw ng barangay. Kapag gabi, dumadaan siya sa paligid, pinagmamasdan ang mamasulok na dati ay madilim at puno ng mga tambay. Ngayon ay mas tahimik na, ngunit may iilang bagong mukha na nagsisimulang magpakita. Kilala niya ang ganitong senaryo, tulad ng mga karanasang nakuha niya noon sa ibang bansa, kung saan ang isang maliit na grupo ng pasaway ay unti-unting lumalaki kung hindi mapipigilan. Hindi niya alam kung paano, pero sa likod ng kanyang isip, iniisip niya na baka dumating ang araw na kakailanganin na naman niyang kumilos. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Pagbukas niya, boses ni Junjun ang narinig. "Sir, pasensya na kung istorbo. May sasabihin lang po ako." May kaba sa tinig ng binata, ngunit malinaw ang tono ng paggalang. Ikinwento ni Junjun na ilang gabi na niyang napapansin ang dalawang bagong lalaki na palaging nakatambay malapit sa talyer. Laging may kausap na iba't ibang kabataan at minsan ay nahuhuli niyang tila nagpapasa ng kung anong pakete. Hindi siya sigurado, pero duda niyang hindi ito magandang gawain. Tahimik lang na nakinig ang matanda, saka nagsabi, "Mag-ingat ka, huwag mong lalapitan. Ako na ang bahala." Kinabukasan, bago mag-umaga, pumunta ang matanda sa lugar na sinabi ni Junjun. Hindi siya lumapit ng diretsyo, bagkus ay nagmasid mula sa di kalayuan. Gamit ang mahabang karanasan sa pagmamanman, nakita niyang tama ang kutob ng binata. Ang dalawang lalaki ay tila nagbebenta ng bawal na gamot sa mga kabataang madaling utuin. Alam niyang hindi niya basta pwedeng lapitan ito nang walang ebidensya o suporta. Kaya nagdesisyon siyang iparating ito sa barangay at sa iilang kakilala niya sa pulisya. Habang inaayos niya ang mga detalye, napaisip siya kung paano nagkaroon ng ganitong kamalayan si Junjun. Noon isa batang naliligaw, ngayon ay may kakayahan ng makita kung alin ang tama at mali. Makalipas ang ilang araw, naaresto ng mga pulis ang dalawang lalaking tinutukoy ni Junjun. Nabalita ito sa barangay at naging mitsa para maging mas mahigpit ang pagbabantay sa lugar. Walang ibang nakakaalam na nagsimula ang lahat sa impormasyon ni Junjun, maliban sa kanya at sa matanda. Sa gabing iyon, muling nagkita ang dalawa sa tapat ng talyer. "Salamat sa ginawa mo," wika ng matanda. Hindi lahat ng may alam ay may lakas ng loob na magsabi. Ngumiti si Junjun, bahagyang nahihiya. "Kung hindi niyo po ako tinulungan noon, baka ako rin ang nasa posisyon nila ngayon." Habang naglalakad pa uwi ang matanda, ramdam niya ang kakaibang ginhawa sa dibdib. Hindi lang niya nailigtas ang kanyang bahay mula sa isang panloloob noon. Nakatulong din siya na iligtas ang isang kabataan
mula sa mas masamang kapalaran. At higit pa roon, ngayon ay may isa ng tao sa barangay na handang kumilos para sa tama, kahit tahimik at walang kapalit. Sa isip niya, iyon ang tunay na gantimpala ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, ang makita kung paano ito namumunga. Pagsapit ng isang malamig na gabi, tahimik si Junjun habang nag-aayos ng mga gamit sa talyer. Katatapos lang nilang mag-lock ng pinto nang marinig niya mula sa di kalayuan ang mahinang ingay ng mga taong nagbabangayan. Hindi niya ito pinansin sa una, iniisip na marahil ay simpleng pagtatalo lang ng mga kapitbahay. Ngunit nang humaba ang usapan at nagsimulang sumabay ang boses ng isang babae na tila umiiyak, napilitan siyang sumilip sa kalsada. Sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya si Boyet, ang dati niyang kasama sa panloloob, kasama ang dalawang hindi pamilyar na lalaki. Galit ang mga mukha nito habang nakatayo sa harap ng isang matandang babae na tila binabantaan. Napansin ni Junjun na nanginginig ang kamay ng babae habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang supot ng pinamili. Bumilis ang tibok ng puso ni Junjun. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o magpapanggap na hindi nakita ang pangyayari. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, nakita niyang sinubukan ng babae na dumaan pero hinarang ito ni Boyet. Sa sandaling iyon, hindi na siya nakapag-isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang numero ng matanda na ibinigay sa kanya noon. Pagkasagot, diretso niyang sinabi, "Sir, nandito si Boyet kasama ang dalawa pang lalaki. Mukhang may masama silang balak sa isang matandang babae." Walang tanong ang matanda, tanging sagot lang ay, "Nasaan ka? Huwag kang lalapit." Pakalipas ang wala pang 10 minuto, dumating ang matanda, sakay ng kanyang motorsiklo. Mabilis ngunit maingat siyang bumaba at naglakad patungo sa grupo. Hindi siya sumigaw o nag-ingay. Sa halip, lumapit siya ng may mabigat na presensya, ang uri ng lakad na hindi kailangang ipaliwanag para magpahiwatig ng awtoridad. Nang mapansin siya ni Boyet, bahagyang nanlaki ang mata nito. "Ikaw na naman," sabi ni Boyet, may halong pang-uuyam at kaba. "Hindi ka ba nagsasawa?" Hindi sumagot ang matanda, bagkus ay tumigil sa ilang hakbang na distansya at tumingin ng diretso sa mata nito. "Pakawalan mo ang babae at umalis kayo." Malamig niyang utos. Nagtawanan ang dalawang kasamahan ni Boyet, ngunit hindi sila umusad. Ramdam nila ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Muling nagsalita ang matanda. Mas mababa at mas matalim ang boses. "Hindi kita sasabihan ulit." Napatingin si Boyet sa kanyang mga kasama, halatang nagdadalawang isip. Ngunit sa halip na umatras, ngumisi ito at lumapit ng bahagya. "Ano, gaya ng dati? O arestuhin mo na naman ako?" Ang tugon ng matanda ay isang mabilis na hakbang pasulong at pagkakapit sa braso ni Boyet. Sabay iginiya ito palayo sa babae. Walang pagkakataon si Boyet na makaganti. Bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang malamig na pressure ng kamay ng matanda na tila bakal ang kapit. Habang nangyayari ito, si Junjun ay nanatiling nasa gilid, pinagmamasdan ang bawat kilos. Kita niya kung paano kumilos ang matanda nang walang alinlangan, para bang sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Ang dalawang kasamahan ni Boyet ay hindi na rin gumalaw, marahil ay natakot sa posibleng mangyari. "Umalis kayo," utos ng matanda sa dalawa, at wala silang nagawa kundi sumunod. Nang makalayo na sila, binitiwan ng matanda si Boyet at tinuro ang kalsada. "Kung ayaw mong mauwi sa mas masama, umalis ka na." Walang imik si Boyet, tanging masamang tingin lang ang iniwan bago ito tuluyang naglakad palayo. Lumapit ang matanda sa matandang babae at inabot ang supot nito. "Ayos lang po kayo?" tanong niya. Tumango ang babae. Halata pa rin ang takot sa mukha, ngunit nagpasalamat siya.
Pagkatapos ay umalis na rin ito, dala ang kanyang pinamili. Nang masiguro na ligtas na ang paligid, nilapitan ng matanda si Junjun. Mabuti at tumawag ka kaagad, wika niya. Pero tandaan mo, hindi lahat ng sitwasyon dapat harapin mo ng mag-isa. May mga laban na mas mabuting humingi ng tulong. Habang magkasabay silang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Junjun ang kakaibang ginhawa. Hindi na siya ang dating batang tatakbo lang para iligtas ang sarili. Ngayon kahit paano ay nagiging parte na siya ng paggawa ng tama. Ngunit alam niya rin na may posibilidad na magbabalik si Boyet, dala ang galit at paghihiganti. Sa isipan niya may halong takot at paghahanda. Handa na siyang panindigan ang desisyong umiwas sa maling daan. Kahit pa mga hulugan ito ng pagharap sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sa gabing iyon, habang mag-isa na siyang nakaupo sa kanyang maliit na kwarto, binalikan niya ang lahat ng nangyari mula noong gabi ng panloloob sa bahay ng matanda. Malayo na ang narating niya mula noon. Ngunit malinaw sa kanya na marami pa ring pagsubok ang darating. At sa bawat hakbang, alam niyang hindi na siya nag-iisa. May taong handang tumulong at magturo sa kanya at may dahilan na siyang kumapit sa bagong direksyon ng kanyang buhay. Matalipas ang ilang araw mula sa insidenteng iyon sa kalsada, patuloy lang sa kanyang pang-araw-araw na gawain si Junjun sa talyer. Pero kahit abala siya, hindi maalis sa isip niya ang posibilidad na bumalik si Boyet para maghiganti. May mga pagkakataon na kapag hapon at papalubog na ang araw, bigla na lang siyang mapapalingon sa kalsada. Inaasahan na baka may lilitaw na pamilyar na muka. Sa halip na matakot, mas naging matatag ang anyang loob. Iniisip niya na kung mangyari man iyon, hindi na siya magtatago kundi haharapin ito dahil alam niyang nasa tama na siya ngayon. Ngunit sa kabila nito, hindi niya rin maikakaila na malaking bagay ang presensya ng matanda sa kanyang buhay. Ito ang unang tao bukod sa pamilya niya na nagpakita sa kanya ng matinding disiplina at totoong malasakit. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng preno ng isang tricycle, dumating ang matanda sa talyer. Hindi ito nakamotorsiklo gaya ng dati, kundi naglakad lang. May bitbit itong maliit na supot at agad siyang hinanap. "Kumusta ang trabaho?" tanong nito. "Maayos po," sagot ni Junjun. "Marami na po akong natutunan dito." Ngumiti ang matanda at iniabot sa kanya ang supot. Pagbukas niya, nakita niya ang isang bagong pares ng matibay na guwantes na pangmekaniko. "Para mas protektado ang kamay mo," sabi ng matanda, "maliit na bagay lang." Napangiti si Junjun at nagpasalamat. Hindi niya ito inaasahan, ngunit ramdam niya na mahalaga ang simpleng regalong iyon. Hindi lang ito gamit, kundi paalala na may taong naniniwala sa kanya. Naupo sila sa gilid ng talyer habang nagkakape at doon muling nagbahagi ng kuwento ang matanda tungkol sa kanyang buhay sa US Navy. Ikinuwento niya kung paanong minsan ay nagkaroon sila ng misyon sa isang lugar na puno ng panganib at paano siya nakaligtas hindi dahil sa lakas lang, kundi sa tamang pagpapasya. Minsan, sabi niya, ang tunay na tapang ay hindi yung lumalaban ka kahit kanino, kundi yung marunong kang umatras kapag alam mong wala kang mapapala. Tahimik lang na nakinig si Junjun. Iniisip kung gaano kaiba ang pananaw ng matanda sa mga taong nakasanayan niyang makasama noon. Sa dating buhay niya, ang pag-atras ay tanda ng kahinaan, pero ngayon naiintindihan na niya na ito ay kadalasang tanda ng katalinuhan. Habang nag-uusap sila, napansin ng matanda na medyo tahimik si Junjun at tila may gumugulo sa isip nito. "May problema ba?" tanong niya. "Hindi po. Iniisip ko lang kung makakalimutan ko pa ba lahat ng ginawa ko noon," sagot ng binata. Tumango ang matanda. "Hindi mo na mabubura ang nakaraan, pero maaari mong siguraduhin na hindi mo na iyon uulitin. Ang mahalaga ay ang ginagawa mo ngayon at bukas." Sa mga salitang iyon, parang nabunutan si Junjun ng tinik.
Hindi niya kailangang magpanggap na walang nangyaring mali noon. Ang kailangan lang ay maging tapat sa sarili at patuloy na ayusin ang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating na hindi inaasahan sa talyer. Isang matandang babae, ang parehong tinulungan ng matanda noong gabing hinarang siya ni Boyet, ay lumapit kay Junjun. May dala itong 2 supot ng pagkain at iniabot iyon sa kanya. "Salamat, iho," sabi nito. "Narinig ko sa kaibigan kong tanod na ikaw ang tumawag sa tumulong sa akin. Kung hindi dahil sa iyo at sa kaibigan mong matanda, baka kung ano na ang nangyari sa akin." Nagulat si Junjun na nalaman pala ng babae ang papel niya sa pangyayari. Tinanggap niya ang pagkain at nagpasalamat. Ngunit sa loob niya ay mas lalo niyang naramdaman ang halagaan ng kanyang ginawa. Hindi iyon tungkol sa pagbatakitang bayani, kundi sa simpleng paggawa ng tama sa oras na kinakailangan. Inagabihan, nagpunta siya sa bahay ng matanda para personal na magpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pagdating niya, nadatnan niya ang matanda sa veranda, nag-aayos ng ilang paso ng halaman. Naupo siya sa tabi nito at matagal silang nag-usap. "Kung hindi niyo po ako tinulungan noon," sabi ni Junjun, "malamang kasama pa rin ako ni Boyet ngayon. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran." Tumingin ang matanda sa kanya at numiti. "Hindi mo kailangang bayaran ang kabutihan, iho. Ang kailangan mo lang ay ipasa ito sa iba. Sa tuwing may makikita kang nangangailangan, tulungan mo. Iyon na ang sapat." Sa gabing iyon, habang pauwi si Junjun, dama niya na mas malinaw na ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi man niya alam kung ano ang eksaktong hinaharap para sa kanya, sigurado siya na hindi na siya babalik sa dating gawi. Naging inspirasyon sa kanya ang matanda, hindi lang dahil sa tapang nito, kundi dahil sa disiplina, respeto at malasakit na ipinakita nito. At alam niya sa sarili niya, kung darating man ang araw na may ibang batang maliligaw ng landas na makakatagpo niya, magiging handa siyang maging para sa kanila kung ano ang naging matanda para sa kanya. Pagsapit ng sumunod na linggo, tila mas naging abala ang buhay ni Junjun. Dumadami na ang kliyente ng talyer at mas dumarami rin ang kanyang natutunan. Ngunit sa kabila ng pagiging masigla ng araw-araw, may kumakalabit pa rin sa kanyang isipan ang posibilidad na balikan siya ni Boyet. Minsan kapag hapon na at medyo tahimik ang paligid, naiisip niya kung ano ang iniisip ngayon ng dating kasamahan. Wala siyang balita kung lumabas na ito mula sa kulungan o kung nakahanap na ng ibang barkada. Pero malinaw sa kanya na kung sakaling magtagpo silang muli, ibang Junjun na ang makakaharap nito, hindi na ang batang madaling hilahin sa maling gawain. Isang gabi, matapos magsara ng talyer, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, walang sumagot agad, tanging maririnig lang ay mahinang hinga sa kabilang linya. "Sino to?" tanong niya. Ilang segundo pa bago may sumagot, at nang marinig niya ang boses, nanlamig siya. "Junjun, matagal na tayong hindi nagkita." Kilala niya agad, si Boyet. Mahina ngunit puno ng pang-uuyam ang tono nito. "Mukhang maginhawa na ang buhay mo ah. Naririnig ko kung saan-saan na parang mabait ka na raw ngayon." Hindi agad nakasagot si Junjun. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang boses. "Nagbago na ako, Boyet. Wala na ako sa ganyang buhay." Tumawa lang ipo sa kabilang linya. "Tingnan natin kung tatagal yang sinasabi mo." Kinabukasan, sinabi niya agad sa matanda ang nangyari. Tahimik lang itong nakinig, nakatingin sa malayo habang hawak ang tasa ng kape. "Hindi ko gustong takutin ka," wika ng matanda. "Pero may mga tao na kapag nakita nilang umaangat ka mula sa putik, gagawin ang lahat para hilahin ka pabalik. Huwag mong hayaan na mangyari yon." Mula noon, mas naging maingat si Junjun. Sinisiguro niyang hindi siya nag-iisa kapag gabi at mas maaga siyang umuuwi mula sa trabaho. Pero higit sa lahat,
Pinatatag niya ang loob niya na huwag masilaw sa anumang alok na may halong kasamaan. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aayos siya ng isang motorsiklo sa harap ng talyer, napansin niyang may lalaking nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa poste. Hindi ito gumagalaw, ngunit alam niyang siya ang pinagmamasdan nito. May suot itong itim na sombrero at jacket na tila kilala na niya ang ayos. Hindi nagtagal, naglakad ito palayo, hindi man lang tumitingin sa iba. Hindi na niya kailangan panghulaan, sigurado siyang tao iyon ni Boyet o baka siya mismo. Nang matapos ang trabaho, agad siyang pumunta sa bahay ng matanda upang magulat. Pagdating niya, nadatnan niya itong abala sa pag-aayos ng ilang lumang gamit sa sala. "Nakikita ko na nga," sabi ng matanda, magsisimula na silang magparamdam. Kinagabihan, nagpunta sila ng matanda sa barangay hall upang magbigay ng abiso. Ayaw nilang maghintay na may masamang mangyari bago kumilos. Nag-usap sila ng kapitan at ilang tanod at ipinaabot nila ang pagkakakilanlan ni Boyet at ng mga kasama nito. Tumango lang ang kapitan at nangakong mas palalawakin ang pagbabantay. Pero dagdag pa ng matanda, hindi lang ito trabaho ng barangay. Kailangang handa rin kami sa sarili naming paraan. Alam ni Junjun na hindi ito simpleng pananakot. Sa tono ng boses ng matanda, malinaw na may plano na ito sakaling humantong sa mas masahol na sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, mas naging alerto si Junjun. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, nakabantay rin ang isip niya sa paligid. Naging mas malapit din siya sa ibang tao sa talyer. Ipinaparamdam na hindi lang siya basta kasama sa trabaho, kundi kaibigan na rin. Alam niyang mahalaga ang may mga taong handang tumulong kung sakaling mangingalangan siya ng suporta. Sa bahay naman ng matanda, napansin niyang mas madalas itong nasa veranda tuwing gabi. Tila nagmamasid sa kalsada, para bang pareho nilang alam na may paparating na bagyo at pareho silang naghahanda sa katahimikan bago ito dumating. Isang gabi, habang naglalakad si Junjun pa uwi mula sa talyer, nakarinig siya ng mga yabag sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang niya, may kasabay na hakbang din. Nang lingunin niya, may dalawang lalaking nakasunod, parehong nakasuot ng maitim na damit. Hindi na siya naghintay pa. Mabilis niyang binaybay ang isang eskinita na diretsyo sa bahay ng matanda. Pagdating niya, mabilis siyang pinapasok at agad na isinara ang pinto. "Nakita ko na sila," wika ng matanda. "At kung tama ang hinala ko, susubukan nilang pilitin kang bumalik sa dati mong gawi." Sa gabing iyon, nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Ipinaliwanag ng matanda na hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa gulo, kundi tungkol sa pagpapatatag ng sarili upang hindi na kailanman bumalik sa maling landas. "Kapag sinubo ka ng mga taong iyon, huwag kang bibigay," sabi niya. "Dahil pumayag ka sa isang maling hakbang, babalik ka sa simula at baka wala nang magligtas sa iyo sa susunod." Tahimik lang si Junjun, ngunit sa loob niya, mas malinaw na ngayon ang misyon niya. Hindi lang para sa sarili niya ang laban na ito, kundi para patunayan sa lahat, lalo na sa matanda, na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Makalipas ang ilang araw, mula nang sundan si Junjun ng dalawang lalaki, nanatiling alerto ang buong paligid. Mas naging madalas ang presensya ng mga tanod sa kalsada at may ilan ding kapitbahay na tila nakikiramdam sa bawat kilos ng mga taong hindi pamilyar. Sa talyer, normal pa rin ang takbo ng trabaho, ngunit sa ilalim ng payapang mukha ni Junjun ay may bahagyang kaba. Alam niyang hindi biro ang galit ni Boyet at kung totoong plano nitong pilitin siyang bumalik sa dati nilang gawi, handa siyang harapin iyon. Ngunit sa kabila ng takot, naroon din ang tiwala niya sa matanda na palagi nang nasa likod niya.
mula nang magbago ang buhay niya. Isang hapon, matapos magsara ng talyer, tinawagan siya ng matanda at niyaya sa bahay nito. Pagdating niya, sinalubong siya ng amoy ng nilagang baka na nakasalang pa sa kusina. "Maghapunan ka muna rito," sabi ng matanda. Tila walang bakas ng anumang tensyon. Naupo sila sa mesa at sabay na kumain. Tahimik sa una hanggang sa magsimulang magkwento ang matanda. "Alam mo, Junjun, noong kabataan ko, marami rin akong nakasama na tulad ng mga kinakasama mo noon. May ilan na nagbago, pero mas marami ang hindi na nakaahon. Hindi dahil wala silang pagkakataon, kundi dahil hindi nila pinanggap ang tulong na ibinigay sa kanila." Tumigil ito sandali at tumingin ng diretso sa kanya. "Ikaw, tinanggap mo. Kaya kung may babalik para sirain yan, hindi ka dapat matakot. Dapat mo lang ipakita na wala na silang kontrol sa'yo." Pagkatapos kumain, lumabas sila sa veranda. Tahimik ang gabi, tanging tunog lang ng kuliglig at malamig na hangin ang naririnig. Ngunit sa malayo, napansin nilang may dalawang aninong nakatayo sa gilid ng kanto. Hindi gumagalaw, ngunit malinaw na nakatingin sa direksyon nila. "Ayan na naman sila," mahina ngunit matatag na sabi ng matanda. "Pero ngayong gabi, tatapusin na natin to." Bumalik siya sa loob at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa isa sa mga tanod at sinabi ang sitwasyon. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating ang dalawang tanod at dumiretso sa kanto kung saan naroon ang mga lalaki. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, may nadaanan siyang grupo ng kabataan na naglalaro ng basketball sa gilid ng kalsada. Isa sa kanila ang lumapit at nagtanong kung siya ba si Junjun. Nagpakilala ito bilang kapatid ng isang binata na minsan na niyang tinulungan sa talyer nang masira ang motor nito. "Kuya, narinig ko yung nangyari sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa amin." Ngumiti siya at nagpasalamat. Napagtanto niya na kahit hindi niya hinahangad, may mga taong nakakakita at humahanga sa pagbabago niya. At higit sa lahat, may mga handa ring sumuporta kung kinakailangan. Pagdating ng hapon, bumalik siya sa bahay ng matanda, dala ang kaunting gulay at tinapay. Doon niya ikinuwento ang sinabi ng kabataang kanina. "Kita mo?" sabi ng matanda. "Kapag gumawa ka ng tama, hindi lang sarili mo ang naiaangat mo. Nagiging inspirasyon ka rin sa iba." Natahimik si Junjun, iniisip ang bigat ng salitang inspirasyon. Hindi niya akalaing darating ang panahon na siya mismo ay magiging halimbawa sa iba. Noon, iniisip niya lang kung paano siya makakaligtas sa araw-araw. Pero ngayon, may mas malalim na dahilan ang bawat galaw niya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nawala ang presensya ng mga taong nagmamanman sa kanya. Wala na ring balita tungkol kay Boyet. Maaaring napagod ito sa paghihintay o baka naghahanap na naman ng ibang target. Ngunit para kay Junjun, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay malinaw na sa kanya ang landas na tatahakin niya. Sa tuwing naiisip niya ang gabing iyon sa bahay ng matanda, nararamdaman niya ang pasasalamat, hindi lang dahil nailigtas siya mula sa kapahamakan, kundi dahil may taong naniwala sa kanya kahit wala siyang maipakitang dahilan noon. Isang gabi, nagpunta si Junjun sa bahay ng matanda, dala ang maliit na kahon. Nang buksan ito ng matanda, nakita nitong may lamang bagong pares ng guwantes at maliit na plakang may nakaukit na salitang "Salamat." "Para sa inyo po yan," sabi ni Junjun. "Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat ng ginawa niyo para sa akin, pero gusto kong alam niyo na hindi ko kakalimutan." Napangiti ang matanda at tinapik siya sa balikat. "Hindi mo kailangang bayaran. Ang tanging hiling ko lang, kapag dumating ang araw na may makilala kang tulad mo noon, huwag kang magdalawang isip na tulungan siya."
Habang pauwi si Junjun nung gabing iyon, dama niya ang magaan na pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Alam niyang hindi madali ang daan na tatahakin niya, ngunit buo na ang loob niya na manatili sa tama. At kung darating man ang panibagong pagsubok, handa na siyang harapin ito, hindi na bilang isang takot at ligaw na binata, kundi bilang isang taong natutong lumaban para sa bagong buhay na pinili niya. Sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, tahimik siyang ngumiti. Alam niyang nagsisimula pa lang ang mas maayos at makabuluhang yugto ng kanyang buhay.